Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officers, firefighters, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, January 30, 2026, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng maliliit na desisyon, malalaking bunga, at ang tahimik na paglago ng Diyos. Ang mga pagbasa ay naglalagay sa atin sa harap ng dalawang magkaibang kwento. Una, ang kwento ni Haring David, isang mahusay na leader na bumagsak. Ikalawa, ang kwento ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, na tahimik ngunit tuloy-tuloy na lumalago. Pareho silang may mahalagang mensahe para sa mga taong may tungkulin, responsibilidad at bigat ng serbisyo tulad ng mga sundalo at mga nasa serbisyo. Ang maliliit na desisyon araw-araw ang humuhubog sa ating buhay. Sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 11, verses 1 to 17, hindi agad nagsimula sa kasamaan ang pagkakasala ni David. Nagsimula ito sa isang simpleng linya. Panahon ng digmaan, ngunit si David ay nananatili sa Jerusalem. Hindi niya ginawa ang dapat niyang gawin. Nananatili siya sa komportable. Nananatili siyang walang pag-iingat sa sarili. At doon nagsimula ang sunod-sunod. Ang tingin naging pagnanasa. Ang pagnanasa naging gawa. Ang gawa naging pagtatago. Ang pagtatago naging kasinungalingan. At sa huli, may inosenteng nasaktan at namatay. Para sa mga nasa uniform service, malinaw ang babala. Karamihan sa pagbagsak ay hindi biglaan. Nagsisimula ito kapag napabayaan ang disiplina, kapag nawala ang accountability, kapag nasanay sa okay lang, kapag iniisip na maliit lang naman ito, kapag napabayaan ang maliit na bagay, unti-unti tayong nalilihis ng direksyon. Kaya napakahalaga ng Ebanghelyo ngayon. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 26 to 34, sinabi ni Jesus, ang binhi ay tumutubo at lumalaki. Hindi niya alam kung paano. Ganito kumilos ang Diyos. Hindi palaging dramatic, hindi palaging agad, pero tapat at totoo. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago kapag pinili mong maging tapat kahit pagod. Kapag umiwas ka sa tukso, kahit walang nakatingin. Kapag ginawa mo ang tama, kahit walang papuri. Kapag manatili ka sa disiplina, kahit mahirap. Kapag nagdasal ka, kahit napaka-dry ang pakiramdam mo. Kapag tahimik lumalaki ang kasalanan, kapag pinabayaan, mas lalong tahimik, ngunit tiyak. Ang paglago ng biyaya, kapag inaalagaan. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ito ang pinakamaliit sa mga binhi, ngunit nagiging pinakamalaki. Napakagandang paalala nito para sa atin. Para sa sundalong pagod sa mahabang deployment, para sa pulis na paulit-ulit na nai-stress, para sa bomberong laging naka-alerto, para sa jail officer na araw-araw humaharap sa tensyon, para sa mga asawa at mga anak na naghihintay at nag-alala. Hindi hinihingi ng Diyos ang perpekto. Ang hinihingi niya ay katapatan sa maliliit na bagay. Bantayan ang isip, igalang ang pamilya, panatilihin ang konsensya, bumalik sa Diyos kapag nagkamali. Huwag pabayaan ang sarili. Ang trahedya ni David sa unang pagbasa ay babala. Ang talinghaga ni Jesus sa Ebanghelyo
ay pag-asa. Mga kapatid, bigyang pansin ang maliliit na desisyon dahil dito nahuhubog ang karakter, kapayapaan ng isip, lakas ng loob, at kinabukasan ng inyong pamilya. Kapag nananatili tayong nakakapit sa Diyos, kahit tahimik, kahit hindi perpekto, ang kanyang biyaya ay lalakas kaysa ating kahinaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, ingatan mo ang isip at puso ng aming mga sundalo, police, jail officers, firefighters, Coast Guard, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod sa maliliit na sandali ng tukso at pagod. Tulungan mo silang manatiling disiplinado kahit walang nakakakita. Palakasin mo ang kanilang loob na piliin ang tama araw-araw. Kapag sila'y nadapa, bigyan mo sila ng lakas na bumalik sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng nasa serbisyo at kanilang mga pamilya. Ingatan mo sila, hubugin mo sila, at palaguin mo ang iyong kaharian sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.